water sa mga ibang tubig. Okay? Meron tayong nabanggit kanina, meron tayong distilled water, meron tayong purified water, meron tayong tap water, at mga soft drinks na naglipana. Okay? Ang alkaline water ay binubuo ng iba't ibang klaseng mineral na kailangan ng tao sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon nabanggit niyo, Mr. Bautista, yung 4 na uri ng tubig. Ano po bang pagkakaiba ng mga klase ng tubig na ito na available ngayon na iniinom ng tao? Okay. Nabanggit ko nga kanina, meron tayong tinatawag na distilled water. Ang distilled water ay wala ng minerals yan. Tinanggalan siya ng minerals through distillation process. So, ang simpleng ilustrasyon yan, yung parang nagsaing ka ng sinaing na kanin, at nung naluto na, pagbukas mo, may tumutulong tubig. Yun yung parang distillation process. Ngayon, meron din tayong tinatawag na purified. Yung tinatawag natin purified water, yun yung reverse osmosis. Pero ang problema, tinanggalan mo na rin ng minerals. Okay, wala na rin siyang minerals. Pangatlo, meron tayong tinatawag na mineral water. From the word itself, meron na siyang mga minerals at nakakatulong sa katawan ng tao. Okay, yung pang-apat, meron tayong tinatawag na alkaline water. Okay? Yung alkaline water na yan ay meron siyang kompletong minerals at nakakapag-detoxify ng mga sakit at ng mga impurity sa katawan. Ganun po ba kahalaga yung tinatawag nating tubig na may alkaline? Paano po niya dinotoxify o nino-normalize yung pH level ng acidity ng katawan ng tao? Actually, ang alkaline water ay mataas sa tinatawag na pH level or potential hydrogen. Okay? Ang normal na pH level ng katawan natin ay nasa 7.2 sa katawan, at sa dugo, meron tayong 7.35. Kapag nag-deteriorate o bumaba ang pH level ng katawan mo, okay, diyan na pumapasok yung tinatawag nating degenerative diseases o mga sakit, including cancers, okay, at mga accumulation of bacteria sa katawan. Okay? Kaya pag bumaba ang pH level ng katawan ng tao. Ngayon, ang ginagawa naman ng alkaline water sa katawan ng tao, nino-normalize niya, tinutulungan niyang tumaas yung pH level ng katawan ng tao dahil mataas siya sa tinatawag na potential hydrogen. At hindi lang yon, ang alkaline water ay mayroong kakayanan magtanggal ng sakit. Okay? Kasi meron siyang tinatawag na oxidation reduction. Ano po yung ibang kahalaga ng alkaline na kaya bakit iniinom natin? May sinasama sa tubig. Okay. Ang alkaline water kasi, tulad na nabanggit ko kanina, mataas ang tinatawag niyang pH level or potential hydrogen, which is nino-normalize niya o neutralize niya yung acid content ng ating katawan kapag bumababa ang ating alkalinity. Kasi ang ating katawan, kapag tumaas ang acid natin, ay nagkakaroon ng accumulation ng mga diseases. Okay? Kaya napakahalaga ng pag-inom ng alkaline water dahil nadidetoxify ka. So, hindi lang pala ito minerals ang alkaline, kundi nakakatulong din sa pag-detoxify o sa mga toxins sa katawan. Yes. Dahil ang alkaline water, tinatawag natin potential hydrogen, maliit ang cluster ng tubig. From 11 cluster o molecular cluster ng tubig down to 5 to 6 molecular cluster na siyang pumapasok doon sa tinatawag natin cellular level. Okay? So pag pumasok siya doon, tinutulungan niyang pumasok yung nutrients. Pag pumasok na yung nutrients, tinutulungan niyang mag-regenerate yung cells. Okay? So ganyan kahalaga yung alkaline water. Kung
nasasabi natin detoxifying effects ang alkaline water. Can we also treat alkaline as medicinal or therapeutic? Actually, ang alkaline water ay Parang may teleprompter. pwede natin tawagin therapeutic. Parang may teleprompter. Dahil nakakatulong siyang magpagaling sa mga may sakit.